So today we're going to talk about the 5 things that you should not disclose as a seafarer. Number 1, you should not disclose how much you are earning. Huwag niyong sinasabi ang inyong sahod. Dapat hindi nyo ipinagkakalat. Kasi pag pinagkakalat nyo yung sahod nyo, dadami yung tinatawag natin na family incorporated. Madami manghihingi ng tulong sa'yo. Pag meron silang kailangan, ikaw ang una nilang lalapitan. Kahit nga hindi mo ka mag-anak, manghihingi rin ng tulong sa'yo. Hindi naman sa nagdadamo tayo. Pero alam nyo naman kung gaano kahirap kitain bawat dolyar dito sa pagsisima. Kung gaano kahirap kitain yung pera sa pagbabarko. Ano akala nyo? Pinupulot yung pera sa barko? Hindi po pinupulot yung pera sa barko. Pabuti sana kung ganun lang kadali, kaso hindi. Pinaghihirapan. Dugo at pawis ang inaalay ng asawa nyo. Tapos kayo, kung makagastos kayo, kala nyo bumibili lang kayo ng candy dyan sa tabi. Hindi ganun kadali kitain ng pera, guys. Okay. Number 2, you should not disclose your flight, travel, and voyage details. Yung mga hindi naman kailangan i-post, huwag nyo na i-post. Madami ako nakikita sa Facebook na nagpo-post na traveling from Australia to Japan. Huwag ganun. Hindi nyo alam kung gaano kadelikado yun. Tulad niyan, malalaman ni kumpare na wala ka sa bahay. Eh di pupuntahan niya yung misis mo. Yung mga masasamang elemento na hindi natin alam, pupunta yan sa bahay nyo. Mga magnanakaw, mga rapist. Iniiwasan natin yung mga ganong klase ng sakuna. Hindi mo alam, baka mamaya may nagbabantay na pala ng bahay mo. Inaantay na lang na umalis ka. Tignan mo kung sinong iiwan mo. Yung misis mo at yung mga anak mo. Buti sana kung kaya nilang depensahan ng sarili nila. Pero paano kung hindi? Eh di pinahamak mo lang yung iyong pamilya. Kaya huwag nyo ipagkakalat yung biyahe nyo. Huwag mo ipagkakalat kung kailan ka umalis, kung saan ka pupunta, kung anong flight details mo, kung anong wag. Number 3, you should not disclose your passwords. Napaka-basic knowledge na nito. Marami sa mga seaman ang nag-aaway dahil yung misis nila, alam yung password nila. Hindi ko sinasabi na ini-encourage ko yung mga seaman na mag-cheat. Kung gusto talaga niya mag-cheat, mag-cheat yan sa'yo. Kahit ibigay pa niyan yung password or hindi. Kung gusto niya ikaw lokohin, lolokohin ka niya. Pati sa babae, huwag nyo rin ibibigay yung password nyo sa mister nyo. Hindi mo alam kung anong tumatakbo sa isip niyan kapag nasa barko yan. Mamaya atakihin ng kalungkutan yan tapos makita yung Facebook mo. Tapos puro kalandian palang pinaggagawa mo. Eh di paano na yan? Tatalon sa dagat yan. Huwag ka mag-cheat. Kahit hindi mo ibigay yung password mo, dapat maging faithful ka and loyal. Binigay mo nga yung password mo, may second account ka naman. Ganun din. Naglulukuhan lang kayo. Number 4, personal identification numbers. Yung mga tax identification number mo, social security number mo, PIN number, SSS, pag-ibig, PhilHealth. Alalahanin mo, usong-uso ngayon yung tinatawag nating identity theft. Hindi mo alam kung sino-sino nang umuutang dyan sa pag-ibig account mo. Baka mamaya magulat ka pag uwi mo, ang dami mo nang binabayar. Yung pala, meron ng ibang taong nakikinabang sa account mo. Kaya wag na wag mong sasabihin yan. Wag na wag mong ipopost. Number 5, personal conversations. Wag na wag nyong ipopost yan. Bakit nyo ba pinopost yan? Para sa views? Para sa likes? Huwag kayo maghahanap ng kakampi sa social media. Yung mga pag-uusap nyo, ng misis nyo, ng kaibigan nyo, ng crewing manager nyo, na maaaring makasira sa kanila or sa'yo, wag mong ipopost. Kasi yung mga bagay na yan, pag na-post mo na yan, wala na. Hindi mo na mababawi yan. Mayroon ka nang na-leak na information na maaaring crucial na pwedeng igamitin ng ibang tao laban sa'yo. So that is it for me today, guys. Those are the 5 things that you should not disclose as a seafarer. Sana matulungan ka nito. Sana tigil-tigilan mo na yung pagpo-post na yan. I know it's not your fault. Some seafarers are just not aware dito sa mga ganitong klase ng bagay. And I'm here to educate you para maging aware kayo. Kahit dun sa pidos namin, hindi masyadong nadidiscuss ng maigi yan. So, yeah. I'm just here to remind you guys, it's for your safety, it's for your good. So, iwasan natin na mag-post ng mga sensitive information sa internet. So, that is it for me today. Hope you guys enjoyed this video. Be sure to hit the thumbs up if you like. Be sure to hit the thumbs up if you like. Smash that like button. Subscribe if hindi ka pa nakasubscribe. And I'll see you guys in the next video. Peace.